Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin,
Klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. Pero may cost din yung hindi lumaban. Yung cost are the millions of Filipinos who will have to go abroad because walang trabaho dito. The cost will be the millions of Filipinos na hindi mapapagamot kasi nanakaw yung panggamot or pang-ospital. The cost will be millions of Filipinos na mababansot because there's not enough money or not enough programs for the first 1,000 days ng buhay nung tao, no? Or including yung healthcare nung buntis, di ba? The cost is huli na tayo sa tourism, halimbawa sa education or as a country, no? There was a time in the 60s second to Japan tayo. Then there was a time second to the last. Then during the time of President Ramos, yun, umarangkada na tayo. During the time of President Pinoy, umarangkada na tayo. During the first 3 years ng Duterte administration, grabe na po yung pinuntahan ng ating ekonomiya. Not perfect, nandun ng corruption, but it wasn't systemic. Now it's back to being systemic. So do you want to be truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment, we have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution hindi natin masunod at kung mismong Senado ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution, how do we expect that the other laws, di ba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, governor, di ba? So yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it
para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay. So when you pay, that's a cost, di ba? Umutang ka, kailangan mo magbayad. You do the crime, you have to do the time. So again, you're going back to what is the cost. So yun po ang hinihingi ko po sa mga kapatid nating media, sa mga kapwa nating senador, sa mga netizens natin, sa mga businessman natin. This weekend, as we talk about independence, let's think about the cost. Ano yung cost kung lumaban tayo? Ano yung cost kung i-expose natin? May personal cost po to, ha? Pero yung benefit po ay sa buong bayan. Samantalang pag tumahimik tayo, may personal gain po to. Pero yung epekto naman po sa buong bayan. Di ba? I don't want to compare yung mga lumalaban ngayon sa ating mga national heroes kasi grabe po ang pinagdaanan ng ating mga national heroes. I cannot imagine. I don't want present-day Christians now to compare themselves to yung pinagdaanan ng apostles, for example. Or for a people to compare sa pinagdaanan ng Israelites, for example, when they were in Egypt, di ba? Iba-iba po ang season, iba-iba po ang pinagdadaanan, but each season po ay meron pong cost. Cost if we do the right thing, cost if we do the wrong thing. So in a couple of days, we're going to face many issues, an economic crisis. Are we going to tell the people kung ano talaga ang sitwasyon, kung may pera ba talaga ang bansa o hindi? Are we going to tell them why we have or don't have money? Are we going to tell them the truth whether we're going to increase taxes or not? Are we going to tell them the truth? Nasaan na yung pera the last few years? Okay. We're also going to face an impeachment. So are we going to tell the people the truth? Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? No? We're going to face ilan pagsubok, lumabas ang totoo. Again, pag lumabas yung 18, sabi nila may 4 pa daw. 18 na former Marines, hindi ko alam yung 14 kung ano yung ano nila. Meron pong mga key people na may mga key evidence. Hindi ko sinasabi na lahat ng sasabihin nila ay totoo or may totoo, hindi totoo. Ang point ko po, it's our job to listen to them. It's the job of the Blue Ribbon Committee. Invite lahat. Kung kalokohan ang sinasabi nito, so sabi nung iba, Sir, over the years, ang daming nag-witness dyan na kalokohan. Yes. Paano nabisto na kalokohan yung sinasabi? Because nag-witness sila doon. Because you had different senators from different backgrounds, different styles of questioning them. Then you had an active media. Wala pang social media masyado nun. So lalo po ngayon, maglagay ka dyan ng 1, 18, 100 na may ebidensya, pictures, video, testimony. Makukompare natin lahat ng date niya. Makikita natin yan kung deepfake yan, kung edited yung pictures, kung edited yung video, kung AI yan, kung totoo, di ba? So, but the point is, if we cover it up, grabe po ang magiging cost at ang magsasuffer nito next generation. I'll close by remembering when, naiyak-iyak ng dad ko pag nung EDSA Revolution. Before pa pumutok lahat yon, no? I think it was a day before. Kasi nga pinapa-secure niya kami, tapos gusto niya mag-abroad muna kami, kaya Amerikana nga yung aking nanay. But nung sinabi namin, if you're going to fight, we're going to fight. And I was 15 years old. Sister was a little bit older. My brothers were much younger. My mom didn't know what was happening, but she hardly saw my dad in tears, no? So he maiyak-iyak lang, but nung sinabi namin, we'll stay. If you're gonna fight, we're gonna fight. Doon siya naiyak kasi sabi niya, I'm doing it for you. I'm doing it for you. So napakaraming beses all throughout our life na mag-aral ka ng mabuti, Alan, para sa iyo to, di ba? Alan, bakit mababa grades mo? Di ba yung mapapamanahan kita pero magagastos mo lang yan. Pero mag-aral ka, para sa iyo to. Pia, hindi ka pwedeng pumunta sa party na walang chaperone, para sa iyo to. Many times it was about discipline. And later on in life, para sa iyo to. But yung sacrifice, he meant it. And in fact, fast forward, in his last few months, nung umiiyak siya nung sa sakit, and then he told me,
Alan, nung 60s, nandito ako sa Amerika. High hopes for the Philippines, pero ganito Pilipinas. So isipin mo yon 2003. But sabi niya, 40 years later or 30 years later, ganun pa rin ang Pilipinas. Sabi niya, ganun pa rin ang hope siya, pero ganun. Tapos umiiyak siya. Tapos sinasabi ko, Dad, don't lose hope. So can you imagine the sacrifices in 1986? Now it's 40 years later. 40 years was the number of years that the Israelites were in the desert. And I've always thought it was simply because of disobedience. Because disobedient, paulit-ulit, ang people of God, hindi pinayagan na ang few weeks, few days, or 2 weeks na biyahe by foot, mapunta na sa Israel, ay naging 40 years. But may nag-explain po, and I've seen a lot of preaching after that, na nagsabing, the Israelites were taken out of Egypt, but Egypt was not taken out of their minds. Meaning, they still taught as slaves. So they cannot be conquerors in the new land unless they learn to be conquerors. And because of many things, including disobedience, they did not learn to be conquerors. Kailangan maubos ang generation nila. Kaya yung new generation na ang pumasok. So when natapos yung martial law, nagkaroon ng new constitution, sabi nung iba, hindi nawala yung corruption, na decentralized lang. So dati centralized sa Malacanang at sa executive ang corruption. Ngayon may corruption sa legislative, sa konsehal, sa barangay, businessman, yun din ang sinasabi. Dati I just have to contend with the USEC, naging director. Dati I just have contend to the mayor, ngayon panay barangay captain. So nandyan yung mga problema. But the question is, after 40 years ng EDSA revolution, is the new generation, kami na yon, mga martial law babies, ready to turn over to the next generation to say, we're ready to be corrupt-free. So yun po yung cost ng laban namin ngayon. We cannot turn over to you a corrupt-free Philippines pag hindi tayo lumaban. And dun sa mga Gen Z na hindi naiintindihan yung laban ngayon, hindi rin namin maintindihan yung laban ng parents namin noon. Kaming mga pro-Marcos, simple lang. Pro-Cory kayo, pro-Marcos kami. Ganun kami, ganyan kayo. At that time, it was simple. Dalawang na lang eh. Sa basketball, Crispa, Toyota. Sa toothpaste, Colgate, Close-Up. Sa camera, Kodak, Fuji, dalawa lang pagpipilian. Ngayon, magulo na. Multi-party. Everyone, may sobrang left, may sobrang right, may pink, may original yellow, may pink lawan, may DDS, merong DDS pero hindi ako ganito. May Marcos alone, may Marcos pa rin, may Marcos na rin. So, gumugulo. At saka dati, dyaryo, ilan lang, TV, ilan lang, radyo per province, yung top 3. Ngayon, with social media, everyone has, So, iba po ang laban ngayon. We cannot solve today's problems with yesterday's solution. Iba na po. And yes, this laban na to, hindi lang to laban nung ka-age ko at mas matanda sa akin. Laban to ng ating mga Gen Z, ng mga bata ngayon. Those between 15, 16, 17 to 30. Laban nyo to kasi you will inherit. So some of you think we're wrong and it's better the direction we were taking. Some of you think we're right. Hindi yun yung topic natin tonight. Ang topic natin tonight, simple lang, may cost. May cost na mag-decide kayong lumaban, may cost din para sabihin natin hindi lumaban. And if you ask me tonight, if we want a real independent Philippines, kung gusto nyo na every year sasabihin natin, ngayon taon na to, mas malaya tayo, kailangan tuloy-tuloy ang laban. Pag kumakanta po tayo ng ating national anthem, yung Lupang Hinirang, ang sinasabi po natin, ang mamatay ng dahil sa iyo. So we're singing to ourselves for the world to hear, but we're singing it to ourselves. So when the athletes were so proud of wins the gold medal and they're hearing, kung willing ka nga mamatay para sa ating bansa, ano pa yung mag-training ka na napakahirap para umabot doon? Di ba? So to certain groups of people, let's say to doctors during COVID, na frontliners, yung pagkanta nila ng
mamatay ng dahil sa iyo is not only totoo, it is real every day. Sa mga pulis na kahit off duty, pag may krimen, they have to rush to the site rather than run away. Totoo yung mamatay ng dahil sa iyo kasi nga any day they can face death. To the AFP that assigned to areas na meron pang rebelde, totoo yung mamatay ng dahil sa iyo. Even if we don't agree with the hard left, with the communist, yung gigising sila umaga na baka may enkwentro sila sa AFP, kung kumakanta sila ng lupang hinirang, totoo sa kanila yung mamatay ng dahil sa iyo. Kasi nga, hindi lang totoo, but it's clear and present. To many of us, it's a possibility, but it's not a probability. Okay. However, if we can sing, mamatay ng dahil sa iyo, that means, pwede rin tayong kumanta ng magsakripisyo dahil sa iyo. Pwede din dun yung magdasal dahil sa iyo. Nandun din yung mag-rally dahil sa iyo. Nandun din yung lumaban. Di ba? So, when we sing the national anthem in the next few days, and when we remember June 12, let's remember meron tayong pinaglalaban. And I will end by saying, I wholeheartedly believe we were made in the image and nature of God. So God wants us free. God wants us independent. But God wants us dependent to Him, but independent of other forces. No? So let's pray for a country that is free from idolatry, free from immorality, free from sickness, free from poverty, free from corruption. But we have to put action to our faith. Meaning, pray, tapos lumaban, kumilos tayo. I will respect your views and your ways of fighting. Ang importante, lumaban tayo at ang importante, una sa Diyos, pagkatapos sa pamilya, and para sa bayan. God bless you all.